Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mag-ama o magpamilyang Duterte. No, kasi po, ako po ay in-inform ng ating kaibigan na si Elora na sabi niya, Brad, mag-replay ka nung LS ni Sir Benji Contreras. Parang meron siyang binanggit doon. No, kaya nga po nung pag-uwi natin from walking sa park at nag-LS na rin tayo doon habang tayo ay naglalakad, no. Medyo yung para mabawasan tayo ng taba. Hindi tayo magurgur, no. Nagla-livestream po tayo. At maraming salamat po sa mga regular natin, mga kaibigan natin, mga brothers and sister from another mother na sumusuporta sa atin, even though na late na sa inyong mga lugar, nandiyan pa rin po kayo, no, na sumusuporta sa ating channel. At even though marami tayong nakakasabay, si Lola Carclea, no, sandali lang naman yung LS natin, no. So, actually, mamaya i-replay ko na yung LS ni Lola Carclea to support her. Ganun po talaga, no? Kailangan tayong sumuporta sa ating mga kaibigan at mga pro-admin. Yun nga, nakikinig ako kay biyahe ni Koy. Yung live ni Koy, pinakikinggan ko. Kanina si Kakopi. O sino pa? Si Mike Cervera, kung meron siyang mga video. Lahat po, pati si Direk Freddy, pinanonood ko yun, i-replay ko, no? Sila Ali Bugha, Mami Peng. Pag walang-wala na, hahalingkutin ko ang mga videos nila. Lahat po, sinusuportahan po natin. Ganun po tayo ka-supportive. No, pati nga si JIL, nabangan ko yan, nalas-stress dito eh. Pati si Trunks React Channel, yan, hindi lang ako nagko-comment. No, yung ngayon nga po katatapos ko lang mapanood yung LS ni Sir Benji sa kanyang FB page. Ay, nandun nga, medyo merong scoop, no, Sir Benji. Gagamitin ko po, ako po yung nagpaalam sa inyo doon sa comment section ninyo sa FB. Hindi ko na po maantay yung sagot nyo. Alam ko tulog po kayo dyan sa ating bansang Pilipinas. Uunahan ko na po. Sana hindi nyo po ako i-copyright. No, kukunin ko po yung portion. 17 minutes video po ito. Dito po tayo iikot ng ating topic for today. Yung portion po ng video ni Sir Benji. Actually, eto nga po sa napkin. So, sinulat ko na yung mga timestamp kung kailan tayo titigil at magbibigay ng opinion, no. 17 minutes lang po yung kinuha kong video dun sa LS ni Sir Benji. Again, maraming salamat po Sir Benji. Bahala na po ang Diyos ang magbalik ng blessing sa inyo, no. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks. Maraming salamat po kay Ate Beth M. Siya po ay nagpa-super chat kanina sa ating live stream. No, maraming salamat Ate Beth M. Sobra-sobra na yung tinutulong mo sa akin sa pag-share mo ng blessing sa akin, no. Mamaya ma-spoiled mo ako. Magpapaampon na lang ako sa iyo. Pero walang biro po, marami pong salamat, no. Diyan kay Chloe, ay nahuli na kita kung sino ka, Chloe. Pa-Chloe ka, walang yaka, no. At si ating friend na si Ilocana Kana, siya rin po ay nagpa-super stickers, no. Maraming salamat sa iyo, friend, no. Baka spoil din mo rin ako, Ilocana Kana, wag. friend po namin yan, si Ilocana Kana, no? Mabait po yan, nasa Florida po yan. At si Ate Marie Chris, Ate Marie Chris, lagi kang may jacket, huwag kang mag-alala. Diyan ka lang, no? Okay, at ganun din po sa mga patuloy na tumusuporta sa atin through their blessing, si Lola Carclea, si Wanabet, no? Lagi pong mga supported yan. At sa mga iba pa po, no? You are not obligated to yung magpakulay o magpa-super thanks. Sa kaibuturan lang po ng inyong puso. Tingnan nyo si Ai Chang, oh, hindi nagpapalipad yan sa akin, pero nandiyan pa rin siya.
Wala pa rin yung ramen niya, di ba? Okay, so ganun din po, shout out sa lahat ng mga katuwang natin sa ating video premiere at sa ating live stream, no? Nandiyan po si Ate Marie Cris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte, sa ating mga kasundaluhan, sa mga mangingisda at magsasaka, sa mga advocates ng West Philippine Sea, no? Sila Aichang, Miyu, si Wanabet, Ate Bet M, si Senchang, si Toda Analisa, si Mary Ann Limawan ba yun, no? Yung taga Japan, mga taga Konnichiwa girls, no? Harigato, Ohayo gozaimasu, harigato. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Okay, yung atin namang mga tropang M's, no, mga Mabu Beauty, si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, si Maritel T, si Milestan, Mama Lu Parker, si Malditang Lola, ayan, mga letter M's. Nandyan din si Ate Jean Jagers ng UK, si Priscilla Acepcion, si Suzette Ballesteros, sa mga friends for PBBM, no? Sino pa ba? Si Lorna Rafael, Ninita Umali, Nilda Arceo, si RN Tucent, si Ilocana Kana, Carclea Hatori, si Danny Reynado, si Mohamed, si Red, si Horacio Pantala, no? Nandyan din po sila. Sino pa ba? Saka yung mga nakasama natin sa ating live stream kanina, no? Si Chloe! Saka si Sem, no? Dami nila kanina, naka 43 po tayo na pumasok. Salamat po sa inyong lahat, no? At atin pong suportahan lahat po ng admin, vloggers and influencers. Yung mga totoo po hindi yung for the views lang. Huwag tayong tutulad sa mga DD shit na sila po nag-aaway. Mamaya, bakit sila nag-aaway? Ito, sasabihin ko sa inyo mamaya habang pinapanood natin yung video ni Sir Benji Contreras. Doon po sa mga hindi pa po nakapollow sa kanya, meron po siyang YouTube channel at FB. Sa FB po ako nagpupunta kasi ginagalugad ko nga po yung mga posting ni Sir Benji. Minsan nakakuha tayo ng pang-content. Kaya maraming salamat po Sir Benji, no? Ulitin ko, God bless you po. Bahala na po ang Diyos ang magbalik ng blessing sa inyo. Okay, sa mga hindi ko po na shout out, pasensya na. At kung mga humahaba po to, kasi video premiere po ito. Tuwing may video premiere tayo ng 9 PM California time, 12 PM Philippine time, no? Following day kayo. Okay? Sa iba hindi ko na po maano yan kung anong oras sa inyo. Lagi po tayong mag-shout out para po pagbibigay pugay at pasalamat sa inyong lahat. Ma-recognize kayo. Kung gusto niyo sumali sa shout out, message is the key. Di ba, Chloe? Buti pa si Chloe sasagot sa question, pero yung si Ai Chang, walay, parang si Sara Duterte. No comment. Di ba, Suset? Ano ba question natin ngayon? Wala pa ako naisip, Suset, sa kakay, no? Si Inday Mix po, si Mixpar, bayaan nyo lang yan dyan. Even though DDS yan, hindi naman siya shit. Di ba, Ilocana ka na? Kilala rin na Ilocana ka na yan si Mixpar. Kami po mga magkakasama dati, no? Hanggang ngayon magkakasama naman kami, pero si Mix nag-stay doon sa kanyang puon. So, eto po mga kababayan, no? Panoorin natin ito, video ni Sir Benji. Pagpasensyahan nyo na, dito tayo magko-concentrate kasi I want you to know, no? May katanungan po dito kasi si Sir Benji. Tanong niya, kanino tayo maniniwala? Doon sa BP ninyo o doon sa dating presidente ninyo? Sino ang mas sinungaling? Yung BP ninyo o yung dating presidente ninyo? O pareho silang nagsisinungaling? Di po ba? Ngayon, dito, may malalaman din tayo. Di umano. Yun. Kasi, unahan ko na kayo, ayon sa kanyang bubwit, di umano. O, kayo na po ang bahalang mag-alam o umalam. O sa pakikinig ninyo, malalaman ninyo. Ano yung di umano
Dalawang bagay yung di umano. O yun, kayo na po ang bahalang humuli. Para naman, meron tayong surprise. Di po ba? Okay? At oo nga pala, idagdag natin, no? Kanina nabanggit ko sa LS na si Elora po ay gagawa ng kaunting merchandise po para kay Simply Talkies. Pero hindi po ako ang maglalako niyan. Si Elora po. Kung gusto nyong bumili kay Elora, idirekta nyo po yun. Wala po tayong ano doon. Basta tulungan natin si Elora. Negosyo niya po yan eh. Kasi itinutulong din po ni Elora yan. Hindi ko na po sasabihin dito kasi ano yan, private kay Elora. I don't wanna preempt whatever she is doing. Pero yung pong merch daw po kay Simply Talkies, meron yata hat, saka yung hoodie, ganon. Nakita ko po yung kulay ng hoodie, ang ganda eh. Pinamimili ba naman ako 5 kulay? Hindi ako makapamili. Sabi ko kay Elora, lahat yan. Bibiling ko lahat yun. O di ba Ate Beth M? Sponsor ni Ate Beth. Joke lang Ate Beth ha. Ay Ate Maite, joke lang yun ha. Mamaya si Ate Maite bigla-bigla na lang bibili, papadala sa akin. Nakakaya, no? Pero salamat, no? Napaka-supportive ninyo. Pero kung wag nyong spoil din si Talkies ha. Kung maganda ibigay nyo pa yan sa iba, yung talagang in need. Ganon ha. Pero si Ai-chan hindi pwede. Sabi mo Ai-chan kay Chloe ha. Kayong tatlo ha, kayong tatlo nila Miyu ha, hindi pwede ha. Spoil din nyo ang kuya ninyo. Kala mo naman meron. Alam niyo po, biro-biro ko lang yon. Baka sabihin nyo, ay talagang yan si Talkies, bayaran, no? Bahala kayo mag-isip. Paulit-ulit na lang tayo dito. I don't wanna depend myself to you guys. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, ito po. Panoorin natin, pakinggan natin, at ating i-analyze ito pong sinasabi ni Sir Benji Contreras. Salamat po Sir Benji, wag mo akong i-copyright. Di ko na po babaguhin ang boses niya para po bigyan hustisya yung sinasabi ni Sir Benji, no? Kung i-copyright tayo ni Sir Benji, babay video. Hindi naman siguro gagawin ni Sir Benji yan. Mabait po yan, no? Kawawa nga po siya, ang dami niyang sinako sa FB page niya. Yung mga DD shit, no? Tikakapal na mukha. Okay, eto po. Kung atin pong papaniwalaan si Rodrigo Duterte, di ibig sabihin yan, sinungaling po si Inday Sara Duterte Carpio, yung vice presidente natin. Sinungaling pala kung papaniwalaan natin si Rodrigo Duterte. Pero kung papaniwalaan naman po natin yung vice presidente natin, si Sara, ang sinungaling si Rodrigo Duterte. Kaya nalilito po ako dito sa mag-ama na ito. Kung sino po ang nagsabi ng katotohanan, kung sino po ang nagsisinungaling. Kasi nga, meron din po akong, sabi ko nga, ito pag sinabi kong hindi ko sure, mga sabi ko po, sabi ng aking bubuwit. Kasi meron po sa akin nakapagsabi na nag-away-away daw po ang magkapapamilyang Duterte. Noon pong mga first week of June, siguro yun, o second week of June. Nag-away-away po sila. Dahil nga sinisisi po si Inday ng kanyang mga kapamilya, bakit daw hindi po ito tumakbo bilang Pangulo noon pong 2022 dahil nga napakataas ang rating nito. Sana daw ang Pangulo ngayon ay si Inday. Pero ang alam ko naman, kung tumakbo noon si Inday, tatakbo rin si Pangulong Bongbong Marcos. Di sana nakita po natin kung sino talaga ang mas popular, kung sino talaga ang gusto ng mga Pilipino. Pero dahil nga hindi po tumakbong pagkapangulo si Inday, Vice Presidente po ang tinakbuhan niya sa katandem ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sabi ng aking bubuit, nag-away-away po nga yung mga magpapamilya. Nagsinisisi si Inday.
Kasi nga, takot na po si Digong dahil nga doon po sa nakaambang warrant of arrest ng ICC. Yan po ang sabi. Sabi-sabi lang po. Hindi ko sinasabing totoo. Pero malay po natin kung totoo yun. Ngayon, dahil nga nag-away-away, sa kaaway po nila, nagurgur yung liig ni Inday. At bilang ganti ni Inday, dahil galit si Inday at nasaktan po siya at inaway po siya, ipinahamak po niya itong tatlong, yung ama niya at yung dalawang kapatid niya. Kaya siya po ay nagpahayag na kakandidato ito pagka senador sa 2025. Kaya parang ikinumpromiso ni Inday Sara itong tatlong lalaki, si Digong, si Baste, at si Pulong. Yun po ang sabi ng aking bubwit. Ngayon, kung hindi po tumuloy itong tatlo na ito sa pagkasenador, hindi po kakandidato, ibig sabihin, totoo yung bubwit ko na ikinumpromiso lang ni Inday para hiyain ang kanyang ama, ang kanyang dalawang kapatid dahil nga nag-away-away po sila. Yan po ang sabi ng bubwit ko. Ngayon, kung maniwala po kayo, nasa inyo po yan. Kung hindi po kayo maniwala, nasa inyo pa rin yan. Kaya, minensyon ko po ito, kwininto ko ulit, para malaman po natin kung ano talaga ang nangyayari sa pamilya Duterte. Pwede pong nagsisinungaling si Inday, nagsasabi ng totoo si Digong, o pwede naman nagsabi ng totoo si Inday, si Digong ang nagsisinungaling. O kaya pwede naman pong totoo yung sinabi ni Digong, ikinompromiso lang ni Inday yung kanyang mga kapamilya para ito po'y mapahiya dahil nga galit siya at nag-away-away sila at nasaktan po siya. Yan, di po natin alam kung alin po ang totoo dyan. Pero kung nagsabi ng totoo si Inday, si Digong siguro kasi meron din po nakasabi sa akin bubwit. O yan po mga kababayan, itigil muna natin doon sa 4 minutes and almost 5 minutes kasi may bago pong sasabihin dyan si Sir Benji. Mamaya na yon kasi yun yung isa na naman nating aalamin, no? Kasi dalawang bagay yung sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Dalawa. So, base po dito sa almost 5 minutes na pagsasalita ni Sir Benji, no? Ang background po niyan, kasi pinutol ko, yung background lang yung binasa niya po yung sinabi ni Digong na yung about sa pagtakbo niya sa Senado, hindi siya tatakbo, anong gagawin naming mag-ama doon, no? Sinasabi niya is, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Inday or yung ama? 'Di ba? Kasi hindi mo alam eh. Ngayon, upon that one, ito na. Sabi di umano. Di umano. Okay? This is not about accusing directly or telling it to you with finality. Kasi sabi na rin ni Sir Benji, ayon sa kanyang bubwit, di umano, nag-away-away ulit. Ayun na naman tayo. That is the second time I heard this. Prior to the 2022 presidential election, nag-away-away na yan. Lalo na yung mag-ama, hindi sila magkasundo. Kasi si Digong being a patriarch, no? Patriarch o whatever, siya ang padre de pamilya. Sinabi ko nga yan kay Elora, the mentality is this. Nandun pa rin sila sa old ways. Na parang ang babae sa loob ng isang tribo ay alam nyo na. 'Di ba? Parang ang bilang lang ng babae is wala kang kapangyarihan. You're just a girl. You're just a woman. 'Di ba? Nangyayari pa rin po 'yan. Even sa mga chikwa, pag babae ka, wala kang bilang. Wala kang pwisto.
Kaya kawawa ka, nandun ka sa bottom feeder. Nasa laylayan ka. O yan, nag-away na naman silang mag-ama. Noong pa yan. Diba? Ang gusto nga ni Digong, tumakbong presidente, si Tamilmil, ang busy niya, si Bongo. Ayaw nga nung anak na babae, pero pinipilit. Pinipilit. Syempre, may sariling utak yung anak niyang babae. Abogada din diba? At pamilyado. Pero yung ama, nagpupumilit. Kasi alam ng ama na pagbaba niya ng presidente, wala na siyang immunity, siya po ay masisilo. Ang mga danga kay Duterte, ilagay yung bear trap. Alam niyo yung bear trap? Ang sakit nun. Pag na ganun yung paa mo, baka mapotol. Pero ang ibi-bear trap kay Digong, yung oten niya. Diba, Elora? Ayan na naman si RN Tusens, Yakult na naman. Oy, Miyu daw. Magiinom ka ng Yakult ha, Miyu. Si Miyu na naman ang pinagtripan. Lagi namang late yan. Yung bata na yan, laging late. Sige. Kita nyo? Now, dito, sa expose ni Sir Benji, di umano, ayon sa kanyang bubit, nag-away-away ulit itong mga magpapamilya. Kita nyo? Ang gulo ng pamilyang Duterte. Common siguro sa kanila yan. Sa bagay, hindi talaga maiwasang magkaroon ng argumento sa mga pamilya. Pero yung malimit mag-away, ay nako, there's something wrong. Ibig sabihin, lahat sila alpha. No, lahat sila ayaw magpatalo. Siyempre, may kanya-kanya ng utak. Mga spoiled brat pa. Yan ang napala mo, Digong. Di ba? Walang respeto sa'yo, mga anak mo. Why? Nakita nyo yung pumunta sila doon sa balwarte ng mga Ninong Romualdez? Sa Liti? Kita nyo sino umaalalay kay Digong? Imbis na yung anak niyang si Baste Duterte ang umalalay sa kanya sa paglalakad niya, ang mga umaalalay ay yung mga kung sino man. May nag-post po dyan sa amin sa grupo Diba? Kung ikaw mabuti kang anak, respetado mo ang magulang mo, aakayin mo yan. Hindi. What does it tells you? Diba? Malayo sila. Wala silang closeness. Kumbaga, everything is politics to them. Nag-away-away daw. Kasi sinisisi si Inday, nung tatay, at siguro nung dalawang kapatid, at sino pa, pinagtulungan siya, ginang-up siya, na bakit hindi ikaw ang tumakbong presidente nung 2022. Diba, rehearse na naman? Bakit kasi ayaw niyang tumakbong presidente even though na malakas ang kanyang survey? Alam niya, mga kababayan. Alam niya sa sarili niya, yang si Tamilmil, na hindi siya handa. Ikaw ba? Tulad si Digong. Tulad nung sinasabi niya sa Pogo, napilitan lang siya kasi kinakailangan. Kung ikaw, Digong, ganon, dahil lang sa udyok, pero hindi mo inanalisa, hindi mo inaral. Kaya ano nangyari sa Pogo ngayon? Diba? Ang daming nautas ang buhay, ang daming nasira ang buhay, ang dami ang mga nasaktan. Diba? Tapos gusto mo gawin ng anak mo yung katulad mong katangahan? Talagang magkakatotoo yung the apple doesn't fall far from the tree. Sabi ni Lacson. Diba? Kaya nga ayaw niyang maging presidente, mga kababayan, even though the numbers are there sa survey, kasi pinad up yan padding up yan pinalalaki talaga yan, kasi siya ang pinagaganda para hindi makabalik ang mga dilaw. Diba? Agree ako na hindi makabalik ang dilaw sa pwesto, kasi biruin mo, for 3 decades or almost 4 decades, hindi nila napaganda ang Pilipinas. Partisan sila They ignore the very basic problem that haunts our country. The very basic problem that harboring the country. Ano yun? Isolve mo yung problema ng kahirapan. Isolve mo yung problema sa
pag-i-improve ng mga transportasyon, komunikasyon, military, agrikultura, edukasyon, at kahit ano pang sektor. Ano lang ang na-improve nila? They enrich themselves. Ayun po yung tingin ko sa mga dilaw at mga pink at anti-Marcos. Sa salita nila, magaling sila. Kami, anti-Marcos kami. Ginamit nila ng husto yung anti-Marcos sentiment. Sinisi nila ang Marcos administration ni Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Ginamit nila ng husto. Pero ano ang pinakita sa atin? Mas malala pa sa administrasyon ni Apo Lakay. Bakit? Na-improve ba ang buhay ng tao? Bumababa ang dollar exchange? Di ba naging detriment pa nga? It becomes detrimental sa lahat ng aspeto. Bakit? Unang-una, edukasyon. Wala nang moral values kundi moral decay. Di ba? Kita nyo na lang yung nangyari dyan sa San Juan? Kita nyo yung lalaking padila-dila pang gago? Ang yayabang. Walang respeto. Isingit ko lang. Ha? Ay, wag na pala. Saan na yan? Bigyan natin ng content yung kasalaulaan ng mga ibang mamamayan dyan sa San Juan. Mga bastos. Mga walang respeto. Baka ganun din ang leader ninyo. Yung mayor ninyo. Di ba? Ganun lang yan. Kung hindi marunong rumispeto ang LGUs ninyo, ano kahinat na ng inyong constituents? Di wala ring respeto. If you cannot, if you don't know how to govern, wala mangyayari. Di ba ganon si Digong? Anong ginawa nila kay Sara? They are forcing her to run for president. Kaway nga sila eh. Hindi nga sila magkasundo ni Digong. Even yung mga kapatid niya, hindi rin nila kasundo si Digong because of Bongo. Ganun po. No, mas mahal pa ni Digong si Bongo kaysa sa sarili niyang pamilya. Kaya ngayon, binabawian lang siya ng mga anak niya. Hindi siya minamahal ng anak niya. Hindi siya maalalayan, matulungan. Di ba? Kung responsabling anak yung mga yan eh. Ay nako, kailangan nandun ako kay Papa. Ako na ang tutulong sa kanya. Kung sabihin niya yung mga kasama nila sa maisog, pwede ba tigilan nyo ng tatay ko? Matanda na, 79 na Nag-uulyanin na nga. Ginagamit nyo pa. Work on your own. Do not use our name. Gamit na gamit nyo kami. Di ba? Ganun sanang sabihin ng mga anak eh. Pero yung mismong mga anak pa ang gumagamit din. Di ba? So, whatever they're doing, yung mga flock nila, yung mga minions nila, supporters nila, gagayahin sila. Tingnan nyo, sila nag-aaway, di ba? Yung mga Duterte. Base na rin dito sa di umano ni Sir Benji sa kanyang scoop. Again, maraming salamat po Sir Benji. Tingnan nyo yung mga vloggers, influencers nila. Sila nag-aaway. Di ba? Hindi ko nasasabihin yung mga pangalan ng mga hinayupak na yan. Sila nag-aaway dahil sa kwarta. Di ba? Tama yung sabi ni Ninang Lisay. Give them money and power. Tingnan mo kung anong kahinat na nung tao. Si Digong, binigyan natin ng power. Binigyan siya ng power ng mga taga-Davao. Ano nangyari? Naging palalo. Si Sara Duterte, binigyan natin ng power. The President trusted her to become co-vice chair of NTF-ELCAC and DepEd. Purely the DepEd who have the highest budget among the departments. Ano nangyari? Wala. Incompetent. Kaya nga nag-resign na lang, naawa sa sarili. Di ba? Ngayon, you gave them power and money. Ano nangyari? Naglording. Di ba? Pinaghari-harian, iyan yung hari na walang alam. Tanga talaga. Di ba? Ayan sila, away-away. Mga vloggers, influencer, away-away para kung sinong, alam nyo na, sino yung makakakuha ng maraming attention, views, siya ang sisikat. Siyempre, pag sumikat, dami kwarta. Di ba? Sino pumupundo? Tapos sasabihin nila, ang mga PBBM supporters, admins, supporter, yan ang mga bayaran. Wala man silang mapakitang ebidensya. Sige nga, kayo nga dyan, mga DDS vloggers, influencer, sige nga, sabihan nyo nga si Simple Talkies, nabayaran. Di ba? Wala nga nag-aako sa akin ng mga vloggers, influencer, naantay ko No? Naantay ko, akusahan nila akong bayaran. Ni Ninong Martin, ni Ninang Lisa, kasi tinatawag ko silang Ninong-Ninang, ni Ninong PBBM.
Sabihan nyo akong bayaran. Sige, nahamon ko mga vloggers, influencer ng DDS. Sabihin nyo. Para pag uwi ko ng Pinas, diretso ako na korte, kasuhan ko kayo. Ganun lang yun. Oo. Anytime makakauwi ako ng Pinas kung bibigyan ako ng pamasahe ni Ai Chang. Di ba, Ai Chang? Pamasahe lang naantay ko kay Ai Chang. Sabihin lang ni Ai Chang, sige kuya, ako bahala. O, di ba? Sige, amunin natin yung mga DDS vloggers dyan. Sabihan nyo ako na bayaran ako. O kung sino man, papahanap ko sa NBI yung inyong IP address. Maski na naka-VPN kayo, mahuhuli pa rin kayo. Kala nyo tanga-tanga ang DICT saka NBI, cybercrime? Hindi po. Patalino kaya yan, no? Mapupunta pa sila dyan kung di sila matalino at mahusay. Bubo. Mga bubong mga DDS. Mga tanga. Hindi po lahat ha. Kasi may friend po ako eh. Si Bon, si friend ko yan. O, sister from another mother ko yan, si Mix. Saka yung anak niya si Marlon, eh, kami-kami po yan. O, hindi naman po lahat. Baka kulamin ako ni Bons. Bye, Bons. Love ka ng kuya. Kayong tatlo. Tatlo. Ano ba yun? Nandito na ako. Pero yung iba po talaga, no, kaya naantay ko lang may mag-accuse sa akin. Hindi yung mga nagko-comment, mga tanga yan eh. Hindi naman mga vlogger yan eh, saka influencer. Yung mga vlogger at influencer, sabihan ako mismo. Tell it to my face. Nabayaran ako? O sige, kita tayo sa korte. Ubusin ko pira mo. Yun ang ikaw ang magbayad sa akin. Di ba? Oh, yan po. Away-away sila. Sabi di umano nung bubwit. Kaya nga daw po, nagkaroon ng gurgur dito. Yung pala yun. Siguro, nagkaroon ng pisikalan di umano. O ha? Hindi tayo nag-aakusa. Kaya siguro nga. Sinabi rin ni Sir Benji, di umano, kaya nagkaroon ng gurgur. Ayun. Kai, hindi naman pala Yakult yung gurgur. Kaya okay na uminom ka na ng Yakult. Kayong dalawa ni Miyu. Meron bang strawberry flavored Yakult? Miyu, sa Japan. Ako po, nagkakape. Uy, kakape oh. Nagkakape ako. Ang kape ko, Dunkin Donuts, saka Pit Coffee. P-E-E-T. Yan. Yun lang. Hindi ko po ina-advertise. Sinasabi ko lang. Keurig po yan. Oh. Di ba, Ai Chang? Oh. Baka gusto mo rin ako padala ng kape ng Japanese. Puro ako request kay Ai Chang. Wala naman. Hindi niya makita yung address ko. asar na sa akin yan siguro. Di, tuwan-tuwa yan si Ai Chang. Pag nababanggit ko siya. Kasi, alam nyo naman, siya ang bunso. Hindi daw si Kai o si Chloe. Ha? Si Chloe, nasa moon na yan. Di ba? Balik tayo doon. Away-away sila. Kasi sinisisi si Inday na bakit hindi siya daw ang tumakbong presidente kasi mataas ang rating. Sige, given. Mataas rating mo. Numero yan. Pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Pero tiyak, tumakbo ka mang presidente, tatakbo ring presidente ang Pangulong BBM namin. Maganda nga, naglaban sila nun eh. Para dikit ang laban, kasama na si Lenlen. Si Lenlen, meron din siyang mga followers, di ba? Ilan yun? Milyon. O, padamihan na lang. Walang dayaan. Di ba? O, ilan ang makuhang boto ni Inday? Ilan lang bang mga dedesyet? Di ba? O, tingnan nyo. Nung tumakbo bilang presidente si Digong noong 2016, tinulungan ni Amy. Therefore, yung mga loyalista at supporter ng Marcos, binoto si Digong. Ha? Binoto si Digong. So, hindi lang mga DD shit yung mga nandun na boto. Pero, si Pangulong Bongbong Marcos that time, vice presidente lang. Sinong binotong vice ninyo? Sino ang binoto nyong vice presidente? Kayong mga hinayupak na DD shit. Di sana, kung marami kayong mga DD shit, ha? Yung numero ni Digong na 16 million, dapat kahit papano naka 15 million si Alan Cayetano. Di ba? Do the math, mga gunggong. Ang boto
na nakuha ni Pangulong Marcos that time na busy, dinaya pa. Dinaya. 14 million. So do the math. Ika nga ni Attorney Larry Gadon, hindi na pala attorney. Sorry naman, Sek Gadon. Ha? Do the math. You freaking moron na DD shit. 16 minus 14. Ilan lang kayong mga DD shit? 2 million. Ilan ang nakuhang boto ni Peter Alan Cayetano? 5 million o 3 million? Ayun kayo. 2 million plus the original followers, supporters of Alan Cayetano. Ganun po yun. Diba? Baka nga 5 million pang nakuhang boto ni Peter Alan Cayetano. So therefore, 2 million lang kayo. Mas marami pa yung bilang ni Peter Cayetano supporter. Kasi may base na rin si Alan Cayetano, yung mga taga-tagig, saka yung mga ilang followers niya. Diba? Do the math. So therefore, sa 2022, kung lumaban bilang presidente si Inday, Kuya Kay, ano mayari? Do you think? Mananalo siya? Ang malamang maglalaban dyan, si Linlin. Saka si PBBM. Kasi ang numero lang ni Inday, 2 million. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists and supporter. Diba? Si PBBM may 14 million na. Dadagdag pa yan. Diba? 6 years after, may mga new voters na mga anak ng mga loyalista at supporter ng Marcoses. You think so? Maski na ikampanya pa ni Aimee na maging presidente si Inday, no! The Marcoses will vote for PBBM, yung Marcos supporters and loyalists. Diba, mga kababayan? Umalay nyo, baka nga hindi kampanya ni Tambalina si Sara eh. Doon siya sa kapatid niya, kasi Marcos yan eh. Diba? Oh. Kaya nasaan? Kaya pinipilit nila. Kasi daw ang taas sa survey. You're right. O sige, given, mataas sa survey. Pero hindi sinunod ni Inday. Nagrebelde siya. Kasi parang si Inday, wag mo akong diktahan. I have my own, ganito, decision. Matanda na siya. May asawa at anak na siya. Ba't niyo pa ako didiktahan? Hindi porket babae ako, you can force what you want to me. Hindi pwede. Ganun. Diba? Kaya nga siguro ito si Inday, confused. Tulala minsan. Kasi she is being manipulated by her own family. Ganun eh. Diba? Kaya ang hirap. Kaya sinabi ko nga kay Ilora, mahirap talaga. Kasi probably they're on that still mentality na ang lalaki ang, siyempre, ang susunod na maghahari-harian. Ang babae walang kwenta sa ganung old ways. Diba? Nasa modern society na tayo. Kayo nga, kaya pala nagurgur. Kaya sinasabi niya na gusto nila akong patayin. Lahat sila. Kaya pala, siguro walang nagawa yung PSG kasi dating kung sino man yung sumakal sa kanya, nasugat. O di ba violente nga yung mga yan. Tingnan nyo si Sara, nambugbog, nambuntal, nung sheriff. Violente eh. Physical sila eh. Di ba? Isipin nyo yan. Ngayon, mga kababayan, tapos tayo doon. So, ganun pala yung pagkakagurgur ng inyong BP. Gawa pala siguro, di umano, ng kanilang physicality between their families. Eto, tuloy tayo dito kay Sir Benji. Meron din po nakasabi sa akin, Bubwit, na meron na daw pong kalimot, sakit na kalimot o kaya demensya. Kaya nga, paiba-iba po ang pinagsasabi ni Digong. Ngayon, iba ang sinasabi. Bukas, iba na naman po ang sabihin. Katulad po, unang-una, sasabihin po, ipaano po natin kung bakit po paiba-ibang sabi ni Digong. Unang-una, yung doon po sa Maisugrali sa Davao City, pinaratangan po niyang bangag ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, after 2 days, nagpa-press conference siya at pinasinungalingan niya na hindi naman daw siya nagsabi na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagkasabi daw niya ay gumagamit ito ng gamot. Pwede naman daw gamot sa sakit ng ulo. Kaya yun po ang sabi ni Digong noon. Tapos na naman, kahapon nga, sabi niya, walang nais gusto sa iyong magpatalsik. Sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, wala o kahit isa man
ay may plano na patalsikin ka. Yun ang sabi ni Digong. Pero nakikita naman po natin, katulad po ni Pantaleon Alvarez, yung congressman ng Davao del Norte, di ba nung ano po sa Maisog Rally sa Tagum, Davao del Norte, ang inaalok po niya, nagmamakaawa na nga po si Pantaleon Alvarez sa PNP at Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng support kay Pangulong Bongbong Marcos para na daw po ito umalis sa pwesto. At maliban pa doon, yung kanyang mga supporter ni Digong ay matagal na pong sa Maisog Rally, maliban pa doon, meron po silang grupo na itinatag. Yung una, yung Lead Sara Lead Movement na ang goal ay patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos para ipalit si Sara Duterte. Ngayon, meron ngang balita, yung sinabi ko nung last week, yung sabi din ni Deo Macalma ng DCRH, na ang China daw ay nagpupundo ng destabilization plot laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yan pong mga nakita po natin, si Pantaleon Alvarez, yung mga tao niya, maging yung mga supporter ni Digong, si Captain Dado Clemente, then yung si General Macanas, hindi ba inaaya niya na yung mga militar, yung kanyang kapwa militar na magkaisa at patalsikin si PBBM. Tapos sasabihin ni Digong walang isa man na tao nagbabalak na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakikita po natin na paiba-iba po ang kanyang mga salita. Ngayon na naman po, ang sabi na naman ni Digong, sa bagay hindi siya nagsabi na kakandidato siyang senador. Ito po, meron po sa balita, ayon po sa balita, iba na naman po ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Ito, sabi niya, ex-President Duterte, sabi niya, West Philippine Sea, parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. So yan po, mga kababayan, yung pangalawa. Di umano. Ayon na rin po dito kay Sir Benji sa kanyang bubwit. Di umano to ha. Walang finality ulit to. Di umano. Meron daw na po bang demensya ang dati ninyong Pangulong Digong? Demensya. No? I think, ano ba yan? Ilocana ka na. Ito po, medical practitioner po yan si ating friend na Ilocana ka na. Itama nyo ako kung mali ako Ilocana ka na. Yung bang dementia leads to Alzheimer's. Yan po yung matinding sakit ng pagkalimot na. Nadi-deteriorate na ang iyong brain. Hindi mo na maalala. Yan po. Napakasakit po na sakit yan. I think parang form na rin ng cancer yan. No? Yung marami pong, kumbaga, ikaw nag-aantay na lang ng panahon kung kailan ka yung haharap sa Diyos. Parang ganun po, no? Ayoko po sabihin, napaka-morbid naman, no? I think yung huling-huli dyan, nakalimutan mo nang himunga. Yun po yun, no? Pasensya naman po, no? Yan ang dreaded, one of the dreaded, ano ba yan? Illness, no? Ilocana ka na, correct mo ako kasi hindi po ako medical practitioner Dementia o Alzheimer's, sakit ng pagkalimot. You cannot remember even though your own kids, even those who surrounds you, mga mahal mo sa buhay. Ayun, ganyan. Mukha naman tama naman po kasi base dito sa mga binigay na eksplanasyon ni Sir Benji Contreras, paiba-iba po siya ng statement. Remember, yung unang maisog rally nila sa kanilang bayan ng Davao City, sa mismong entablado, in public, inakusahan niya, adik ang Pangulo. Meron tayong adik na Pangulo ngayon. The following day, nagpa-press con. Ano sabi niya? Hindi ko tinawag na adik yan si Marcos. Papatayin ako niyan. Oh, di ba? Ano lang
Ano yun? Ibang Rodrigo Duterte yung nasa entablado, tapos ibang Rodrigo Duterte yung nasa press con. Kaya iisipin mo, ay, sabi nga sa mga Pangasinesi, ang kangaw. Oh, yung ang kangaw, makakalimutin na. Hindi na alam, hindi na maalala yung sinabi. Di ba? Buti nga naalala niya pa, siya pang si Rodrigo Duterte. Baka tanungin mo, sino yung nasa kanan niya nakaupo? Baka hindi niya kakilala yan, si Pantaleon Alvarez eh. Sino ka nga ba? Naku, delikado yun. Pag yun nangyari yun, sino ka nga ba? Ay, alam na. Alam na. Baka nga, totoo. Dapat ilabas ang medical record ni Digong. Di ba? Oh, be transparent. Sumisigaw kayo ng transparency sa Administrasyong Marcos. Bakit yang si Digong? Ha? Bakit nagngangaw-ngaw pa yan? Di ba? Ang daming sinabing patunay ni Sir Benji. Sinasabi niya itong latest, walang, di ba? Nobody, but nobody ang gustong magpatalsik sa'yo, magpaalis sa'yo. Basta magtrabaho ka lang dyan. Hindi niya kaya nakikita yung ginagawa ng mga followers niya? Yang si Ka Eric, a rebel, always a rebel. Ha? Di ba? Meron silang Marcos alis dyan. Meron pa nga silang isa pa na movement. Di ba anong sinisigaw nun? Marcos resign. Kung hindi, sa pilitan ka naming tatanggalin sa Malacanang. Sabi ni Roque yan. Di ba? Yung mga nasa entablado sumisigaw na kasama niya sa Maisog Rally. Ha? Mga attorney, abogago pa yung mga nandoon. Ano sinisigaw? Puro pagpapatalsik sa Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niya, nobody but nobody. Walang sino man ang gustong magpatalsik sa'yo. Tell that to the Marines, kamo. Oh, di ba? Ano 'yon? Demented? Di ba? Sino nagsisinungaling? Sino ang makakalimutin? Sino ang hindi tumitingin sa ginagawa ng mga followers niya? You are a worse king. You are a worse leader. Hindi ka na lang tumigil. No? Hindi na. Ang hirap sabihin, you better shut up kasi karapatan niya pa rin. Pero look at you. No? Ginagamit ka lang ng mga kasamahan mo. Di ba? Mga kababayan? O tapos ngayon, yung sinasabi ni Sir Benji, no? Sa West Philippine Sea. Yun yan. Ang haba po nito eh. No? Meron pa tayong almost 9 minutes, no? No, siguro puputulin ko na lang hanggang dito. Pasensya na po, no? Kasi haba ang vlog natin eh. Sa West Philippine Sea, sinasabi niya, atin ang West Philippine Sea. Pero during his presidency, no? Hindi niya masabi. Hindi niya nga in-invoke yung 2016 arbitral ruling. Di ba? Ano? Ano nangyari? Nag-bow down siya kay Xi Jinping. Tapos ngayon, you have the guts to say that atin ang West Philippine Sea? Di ba? Digong versus Digong? Demented. Equals dementia. Equals Alzheimer's. Pasensya naman po sa mga merong mga ganong disease. Hindi po natin kayo binababa. Bagkus pinapanalangin po natin kayo, no, kasama ng inyong mga pamilya. Pero ito, ang binabatikos natin ay yung dati ninyong Pangulo. Paiba-iba siya ng statement. Ano? Double-minded person? You cannot decide. So what kind of a leader are you then? Nung panahon mo pa, nung 6 years, tapang-tapangan lang? Pero sa loob-loob, duwag-duwag pala? O tapos yung katotohanan pa nito, sinasabi dito ni Sir Benji, na pinoponduhan ng China yung mga disinformation specialist na ito sa aking pagkakaintindi ha. China will meddle in the next election, itong 2025, itong midterm election. They will meddle in our election just to put their Manchurian candidates. Kaya alamin ninyo sinong mga kandidato na yan ang merong pondo from China. Sila ba ay mga Manchurian candidate ng China? Kung ano yan, dapat yan madiscover sila. Then, you have to flush them out. Kasi ang loyalty ng mga yan hindi para sa bayan, para sa mga tsekwa. Di ba? Oh, haba po nito mga kabayan, siguro putulin ko na lang, no? Kasi na-topic na dito ang West Philippine Sea, yung mga inchik, no? Sa dulo nito, tinatanong ni Sir Benji, no? Pasensya na po Sir Benji, putulin ko na, haba na eh.
Ayaw ko umabot ng 1 oras ito eh, no? Sa dulo nito, nagtatanong na si Sir Benji, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Sara Duterte o si Digong? Nung sinabi ni Sara Duterte na tatakbo ang 3 lalaking Duterte sa Senado, is that just a revenge factor sa kanya? Kasi nga, kinuurse siya. Pinagsabihan siya ng masasama at ginugurgur siya. Sinisisi siya dahil itong nangyayari sa kanilang persecution, no, ICC, EJK, mga investigasyon sa Pogo, mga investigasyon sa mga nawawalang bilyon, di ba sila Garin sa DOH, ginigisa si, sino ba yung tuta ni, sino ba yun? Si Duki, di ba? Yun, sunod-sunod. Kaya nawindang sila, sabi siguro kay Sara, hindi mangyayari ito kung pinakinggan mo lang kami. O siyempre siguro, hindi na makatiis itong Inday Sara Tamilmil Duterte, si Bukeke, sabi niya, sinaktan niyo ako, ginagawa niyo akong gaga at tanga, sisimplihan ko ang banat sa inyo. Ilalaglag ko kayo. Ayun, doon po tayo mga kababayan. No? Yun ang masakit dyan mga kababayan. Nilaglag niya. Ilalaglag niya sila mga kababayan. Nilaglag. O sabi niya, binasag niya. No? Kung totoo man yun, ibig sabihin, nilaglag ni Sara yung 3 lalaki. Yun ang plano nila. Natatakbo sila 3 senador. Diba? Kasi nga sa galit niya. Hindi man siya makaganti physically o verbally, sabi niya, langya kayo, BP ako, sino ba kayo? Pero ginagago nyo ako. Pati ba naman 2022, hanggang doon, binabalik nyo pa mga historian? Ayun, sinabi niya. Diba? Walang abog-abog. Confirm po yan. Pero anong sabi nung nanay niya? Diba? Kung iisipin ninyo, ayun yung sagot sa tanong natin. Sino ang ambisyoso? Diba sabi ng tatay niya? Ibigay mo yan sa mga ambisyoso. O sino yung ambisyoso? E di yung nagsabi kay Sara na bumalik ka na lang ng mayor ng Davao at yung kapatid mong Baste ang tatakbong presidente sa 2028. Yun ang ambisyon. Diba? Pero ano ang ambisyon ni Sara? Sa totoo lang, baka nga gusto niya lang mag-stay ng Davao eh. Be an ordinary citizen para sa pamilya niya. Sa mga anak niya na maliliit pa sa asawa niya. Diba? Eh nagkakaproblema nga siya sa asawa niya. Di umano eh. Diba? Kaya yung mga nababalitang mga shoot muna bago dribble eh. Diba? Embattled siya. She is in too much stress. Kaya minsan tingnan nyo, look at her. Kung may psychologist lang na makakapagsabi, maaaral siya sa mga moves niya, daig niya pa si Lenlen sa pagkalutang. Daig niya pa si Lenlen na nandun sa Cloud9. Baka malagpasan niya sa langit si Lenlen. Ay naku, pag lumagpas ka sa langit, ay wala na. Saan ka punta? Doon ka sa dark void of black hole. Mapunta ka sa black hole. Diba? Yan po si Inday Mix, nandun yan sa black hole. Mas lutang pa yan kay Duterte. Si Mix Par. Kaya naman, Mix Par, ang layo niya nga eh. Ang layo ng utak ni Mix, parang kay Tamilmil lang, kay Bukeke. O yun, gumante. Gago kayo, sabi niya, ginagaga niya ako ha. Yan. O ngayon, damage control si Digong. Sabi niya, no gawin ko dyan? Diba? Dinamage control niya. Nabi niya kay Inday, ginajamming lang kayo niyan. O, pero, kung totoo yung sinasabi ni Inday, na-expose yung 3. Diba? Expose. Yun ang balak nila. Kasi nga, bilang ganti, gago kayo ha, ginagang up nyo ako. O, ibig sabihin, sa loob ng pamilya nila, sila away-away. Because of what? The powers that be. Di ba, Elora? The powers that be. Sino yun? E di yung tatay. Siya ang patriarch eh. Di ba? Siya ang pinakapinuno. Di ba? Patriarch siya eh.
The powers that be. Kaso yung powers that be niya, hindi niya makontrol yung anak niya. Na inaasahan niyang isasalba sila for another 6 years and then follow that for another 6 years and then so and so hanggang sa mabaon siya sa lupa. Alam niya eh. Alam ni Digong that there will be a time na hahabulin siya ng mga ginawa niyang krimen di umano. Alam niya. Dahil alam niya nagkamali siya. Ayaw niya lang aminin. Ngayon, damage control siya. Hindi ako tatakbo. Magtrabaho ka lang dyan, bongbong, atin ng West Philippine Sea. Ano pa? Ang gagawin niyang pagsipsip sa taong bayan. Ano pa ang gagawin niyang damage control? Nabuking sila. Diba? Ngayon, kung hindi nga tatakbo si Digong bilang senador na lagi niyang sinasabi, ano gagawin ko dun? Anong gagawin naming mag-ama dun? Sino sinungaling? So nagsisinungaling si Sara Duterte. So tama siguro yung hinala ko. Base dito, di umano, it's just a revenge factor. Para masira kayo. Di kayo nagsiraan. Yan ang nakukuha ng mga vloggers, influencers ninyo. Na-influensyahan nyo sila because you did not set a good example how to behave. Wala kayong moral ascendancy. So, tama pala ako na iwanan kayo. 'Di ba? Kasi wala kayong moral ascendancy. Meron kayo moral decays. Kaya yan yung mga nag-stay sa inyo, nahawa. Ganyang kasalaula. Hindi nyo tinuruan ng tama yung anak mo, Digong, paano mag-behave. Kundi ginawa mo, inispoiled nyo sila. Yan, namnamin ninyo yung pagiging incompetent ninyong mga magulang sa anak ninyo. Kinagat kayo, di ba? Hindi mo na madiktahan kasi malalaki na yung mga yan eh. Ngayon yan ang ginawa nyong example. So yung mga followers nyo, lalo na yung mga vloggers, influencers ninyo, ay nagkakagatan. Because of what? Fame and money. Diba? Sige nga, magbigay kayo ng isang admin supporter na ang tanging hangad lang ay fame and money. They're just using PBBM. Siguro meron dyan. Pero expose nyo na yan kung sino yan. Para magkaalaman na. Expose nyo na. Ako nga, nahamon ko kayo eh. Expose nyo ako na ako'y bayaran ng politiko dyan. Huwag nyo sasabing bayaran ka ng mga followers mo. Mga subscriber ko po yan eh. Members ko yan eh. Hindi ko naman pinilit na magpalipad sa akin yan eh. Magbigay sa akin ng donation eh. Namilit ba ako? Yung kay Ai Chang, sa amin na po ni Ai Chang yun. Biro-biro ko lang yung kay Ai Chang. Hindi niya nga alam ang address ko. Ni si Mixpar nga, na pamangkin namin, di na alam ang address ko dito. Kayo, mga tanga kasi kayo mag-analyze eh. Di po ba? So hanggang dyan lang po Pasensya na, hanggang almost 9 minutes lang. Di ko na kasi mahaba po eh. No, kung gusto nyo, panoorin nyo na lang po yung kay Sir Benji para mabigyan nyo po siya ng mga views, no? Kailangan niya po yan. Tulungan po natin niya, i-promote natin. Lahat po yung totoong mga admin supporters, no, ng mga vlogger and influencer. Pag yung nakakaramdam na kayo na taliwas na yung sinasabi, para lang yung pa-etyus-etyus na pang PBBM lang, ganito, ay wala. Hindi po totoong mga supporter yun. Hindi kayang ipaglaban. Pinaglalaban nun ay views at pera lang. Diba? Kaya kayo, maghanap kayo. Usisain ninyo. Hindi porket yung magaling lang magsalita, admin supporter na. No. Yung kaya kayong kontrahin. Ako nga, kinokontra ko yung mga sila Ai Chang, sila Elora eh. Maski na may jacket kayo, tanggalan ko kayo ng jacket. Diba? Walang pakialam. Diba? Ang sa akin, yung susuportahan ko ang admin hanggat tama. Ngayon, sa inyo, sino ang sinungaling? Yung anak o yung ama? Or both? Pareho sila. Diba, Miyu? Sagot ka dyan. Suset, sagot kayo. Maritel, sagot kayo. Sagutin nyo yung tanong ko. Lahat kayo naka-background dyan. Sino ang sinungaling? Diba? Kung mga naka-BG kayo, sumagot kayo. Diba? Okay? Kayo po. Ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.